Kompleto ba tayo? Ayun, mukhang may kulang ba yun? Nga. Bumilang ka. Bumula sa'yo. Isa. Dua. Aba, Lima. anim, Ito. walo. Walo. Sakto tayo. Wala nang maingay. At magdadasal tayo bago matulog. Intindihan niyo ba? Okay. Yes. Alam ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. At bukas, gabayin niyo po ulit kami. Amen. Amen. O bago tayo matulog mga kasama, iayos natin ang ating pwesto para tayo magkasya. Muro kayo. Kurong. Bosak, paypayan mo ako. Sir, ako po yung asawa ni Mario Crispal. Dadalawin ko lang po sa akin. Pupo muna kayo. Tawagin natin. Pupo muna kayo. Bakit tawag mo si Mario? Hindi, tama. Sino dito si Mario ang tawag mo? May inuno ba? Wala. Pero may talo ka. Tama sa akin. Bosa, baka may mga ano na. May mga sabon-sabon na doon. Mga pagkain. Yung mga tanakon. Ito na yung tawag mo. Sige, usap mo na kayo. Gusto ka na dito. Ingatan mo lagi sarili mo dito. Nakakain ka ba ng mais dito? Totoo lang, hindi eh. Halos kalis na yung mga binibigay sa akin dito. Hindi ako talaga yung mga nagawa ko sa lahat. Sobrang sisisi ako. Gusto nila yung anak natin. Kasi Okay. Travis tsaka si Ian. Okay naman sila. Yung isa pag-graduate na sila. Gusto na pa kapayaan na. Kasi hindi ako na awali sa akin ng dalawang anak ko. Pero ito eh, nagkamali ako. Isiyak ko yung sa lalaki dito. Iniisip ka nga ng mga anak ko kung okay ka ba dito. Kung okay ka ba dito. Hindi ko alam kung paano ako makakalanin. Baka hindi na ako makalaya dahil sa sobrang bigat ng paso. Yan mo, gagawa na lang namin ng paraan. Paano? Tutulong kami. Hahanap na ng big kami nakatulong. Hindi ko pwede ibenta yung lupa natin sa probinsya. Hindi natin pwede ibenta yun para sa future ng mga anak namin. Noong kailan pa, ako mag-aan dito dito. Hindi ko na kaya dito, sobrang napapagod na ako. Lakasan mo naman loob mo. Maraming ka nang makalaya. Gagawa namin ng paraan. Ang dami ko naman masasalikod eh. Hindi sabihin ko eh, para sa tumulong sa akin ng mga kasama ko. Talaga, isip na talaga ang pagdating sa kulungan. Pero kaya natin yun. Wala lang masabi natin. Sakaling palipat ako sa ibang kulungan, papalitan na ako na. Sana natin mga dalaki na. Dadalawin kita araw-araw. Nagkakamustahin kita. Ah, let's go ang dalaki dito. Kasi daw na nakikita na kita. Hindi ka na lang. Dalas kita. Dadalawin dito. Para lang sa mga anak. Mas na mas ka na dito eh. Mga anak natin na napakalayo sa iyo. Sensya na po. Meron ako sa mga oras ng dagat. Hindi na pwede oras na mag-usap tayo. Pwede. Ay, dalawa natin. Wala, ganyan pa rin ito. Sige na kanya. Ay, good. Isang babaeng tumitingin sa larawan ng kanyang mga anak habang ito ay nasa kulungan. Okay, 3, 2, 1, action.
Wish nyo na tama. Ilapad naman ng Diyos ilumalas ko. Praise the Lord. Kasama. Oo. Warden, anong sa atin? Wala tayong konting tubig para sa may panahon. O mga kasama, narinig nyo, meron tubig na pantawid para sa uwaw. Pero, nakita ko, konti naman dala ni Warden, naiintindihan nyo ba? Kailangan natin maghati-hati. Naiintindihan nyo ba? Okay, kumina kayo. Daman, Warden. Warden, salamat ha. Ako na pa sa mga kakusap. May tubig doon, sir. Salamat po. May tubig. Ano yun ba yun? Sino na po yung tubig? Kami sabi ko nga sa inyo mga kukosa, di ba? Konti lang yan eh. Pag-hati-hatihan natin. Akin yung isa. Akin yung isa. Akin yung isa. Akin yung isa. Pwede ba yun, sir? Akin na, akin yung bigay. Aray! Ano ba pinagkakagawa nyo? Di ba sabi ko sa inyo, pag-angkatihan nyo? Dahil sa ginawa niya, pagpapakapay sa gasolina. Siya hindi na po, sir. Hindi na po mauulit. Upang malutas at matugunan ang mga ganitong suliranin, nagtatag ang ating mga pasilidad ng iba't ibang programa para sa mga PDL. Pagpapayo at paghuhubog ng ugali upang matuto silang maitungo ng maayos at magkaroon ng mabuting ugnayan sa isa't isa. Pagsunod sa mga alituntunin at patakaran. Sa ilalim ng paggabay ng mga warden, alkalde at mga opisyal ng bilibid, natututo silang magsumunod sa batas, magkaroon ng tamang asal at maging tapat. Upang mabawasan ang pagkabagot at mapagaan ang mabibigat na damdamin at kaisipan habang nakakulong. Ito ay mga gawaing pampalipas oras at tibangan. Programang pang-edukasyon. Dito sila nakakakuha ng kaalaman at kasanayan magagamit nila sa paghahanap ng marangal na trabaho balang araw. Nakakatulong din ito upang mapababa ang haba ng kanilang pananatili. Programang kabuhayan. Nakakatulong ito sa mga pasilidad at sa mga PDL na nagkakaroon ng sariling kita at matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng lahat. Idalaw. Mas pinadali nito ang pakikipag-ugnayan ng mga PDL sa kanilang pamilya at kaibigan gamit ang teknolohiya kahit hindi na kinakailangan pumunta ng pisikal ang mga bisita sa pasilidad. Mga pagkakataon at hamon pagkalabas. Maaaring maaranas sila ng panghuhusga o pangdiskriminasyon kapag nakabalik sa lipunan. Ngunit dahil sa mga programa at tulong mula sa mga kinauukulan, nabibigyan sila ng pagkakataon makahanap ng maayos na trabaho at maging masunurin sa batas na mamamayan. Kahalagahan ng pagbabago ng sarili, disiplina at pagkakataong muling umayos. Kadalasan, ang pinakaugat ng paggawa ng krimen ay kahirapan, na kadalasang kasabay ng kawalan ng sapat na edukasyon. Ang mga pasilidad ng pagwawasto ay itinatag upang ibigay sa mga PDL ang mga pangangailangang ito tulad ng edukasyon, kasanayan at kabuhayan, kasabay ng tamang paggabay upang matuto silang magkaroon ng disiplina. Posible ang pangalawang pagkakataon, ngunit kailangan ding tugunan ng pamahalaan ang kahirapan dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng krimen, upang maiwasan at mabawasan pa ang mga ito sa hinaharap. Tayo ay mga Pilipino rin na umaasa sa mas maayos na pamumuhay.